Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 17 hanggang 23. So mga Aris, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hanged Man. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Three of Cups. Wow, napakaganda. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Pentacles. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, meron po kayong Six of Cups. Lovely. In the area of your challenge for the week, meron po kayong Two of Swords. In the area of your fortune, you have the Seven of Wands. Lovely. In the area of your divine messages, meron po kayong Seven of Swords. Wow, 7-7 ay nandito. Very, very lucky energy. At ang outcome niyo po for the week, ito po yun Aries. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Aries sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung only way to support me. So every time po na meron po tayong free reading for Aries po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po sa tuwing hindi po kayo nag-skip ng ads. Salamat po. So, at the background energy of your life this week, you have the Knight of Wands. Okay. This week po, Aries, kayo po'y binibigyan ng malaking pahintulot ng iyong spirit guides na maging palaban, maging go-getter, maging adventurous. Ang narinig ko, go for gold. Okay? You need to go for gold. Kumbaga, pag alam mong kailangan mong umaksyon, kailangan mong kumilos, nandiyan na yung biyaya, nandiyan na yung oportunidad, yakapin mo, habulin mo, sumugod ka. You need to fight for something that makes you excited, for something na alam mong importante para sa'yo. Some of you nitong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, meron kong kino-contemplate or tinitimbang kung gagawin ko na ba o hindi, susugod ba ako o hindi. Kitang ko yung pagdadalawang isip sometimes or pagkaplano, which is good. Hindi mo naman kailangan magpadalos-dalos or sumugot agad. Pero here, kitang-kita ko, pag po lumalabas si Knight of Wands, this is really something good ang darating. Because deliverer po ito ng good news. So, ang tabayanan mo, may darating sa'yo na magandang balita na magbibigay sa'yo ng sigla para lumaban ka forward sa isang bagay or endeavor na inaasikasa mo this week. Okay? Napakaganda po para sa inyo. So, at the center, meron po kayong the Hanged Man. Hanged Man is all about you knowing the right solution or the right decision patungkol sa isang bagay na parang stuck, no? Ito man nakaraang linggo, nakaraang buwan, ramdam ko na meron kang inaasikaso pero parang hindi umaandar. Parang wala ka pang balita or walang development and you've been waiting patiently sa pagdating nito. Pero with the Hanged Man here, sabi na yung spirit guides, hanapin mo sa ibang perspektibo yung maaring solusyon. Kung merong hindi gumagana this week, hanapan mo ng ibang atake. Maaaring mali lang pala yung paraan ng paggawa mo. Baka meron pang mas effective na paraan para itulay yung isang proseso. Or for some of you na nalilito sa isang bagay, sabi mo, bakit ba nauuwi sa wala ito? Bakit ba ako nag-fail dyan? Bakit ba walang nangyayari? So, this week darating sa yung kalinawan na parang, gets ko na. Alam ko na gagawin ko. So, may realization. At doon mag-uugat yung dire-diretsong larga or energy flow ng bagay na ito na matagal mo nang finifix or inaasikaso. Kaya nga sabi dito, go sugod laban because the good news is gonna come na magpapalinaw sa isip mo at alam mo na yung hakbang moving forward. Napakaganda for you, Aries. Clarify natin to. Siya nga pala, Aries, since ito po ay weekly reading, sulat mo naman sa baba yung mga manifestations mo, mga I claim that my goal this week na blank ay matupad, no? Halimbawa, I claim na this week mabayaran na ako sa tinrabaho ko nito mga nakaraang araw. Kaya I claim this week dumating na yung padala ni Mister. I claim this week na makuha ko na yung sagot sa mga pinilahan ko. Mga ganyan. So, use my comment section bilang iyong manifestation board. It will come true. Okay?
The Hanged Man's being clarified by the High Priestess. Yes. Yes, yes, yes. Yung mga questions mo, yung mga hindi mo sigurado, hindi mo alam, yung mga nakatago ba sa iyo na parang pilit mong kinakalkal ang truth para makapag-move on ka na at para alam mo na yung right ingredient paabante sa buhay. Sabi dito, this week, the clarity will be yours. At kapag dumating yung clarity, Aris, um, mararamdaman mo kung ano yung mga dapat gawin. So, trust your instinct ha. Pag alam mong may aberya, pag alam mong, teka, dapat tignan ko to sa ibang bagay, sa ibang paraan, gawin mo. No? You will know the right way. You will know how to find that answer. And it will come. Napaka maabilidad mo this time. At gamitin mo yung diskarte at abilidad na yan para matumbok mo yung solusyon sa ginagawa mo this time. Okay? In the area of what you want, you have the Queen of Cups. Queen of Cups, ikaw parang you want this to win eh. Parang meron kang gustong makuha, meron kang gustong mapanalunan or ma-achieve no, sa life. Kitang-kita ko rito, hawak-hawak mo yung trophy. Di ba yung hawak-hawak ni Queen of Cups parang trophy, di ba? So parang yun ang symbolismo sa buhay mo this week eh. Parang you want to get the good result dun sa mga bagay na hinihintay mo with a Hanged Man here. Marami ka ng prosesong tinignan. Sometimes walang ka pa ng pag-asa or litong-lito ka na sa kung anong dapat gawin. Pero ito ka, nai-imagine mo eh, nakikita mo na yung posibilidad na maaaring mangyari para sa'yo at yung katuparan ng paghihirap mo dito. Some of you ay pinapayuhan ng yung spirit guides, Aris, na sige ilaban mo pa, pangalagaan mo yung mga bagay na importante sa'yo at yung mga magudulot sa'yo ng magandang outcome na ina-anticipate mo. If you put your whole heart sa bagay na ito, talaga namang maganda ang balik para sa'yo. Okay? Clarify natin yan. Queen of Cups. Siya nga pala, Aris, saan po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Curious po ako kung saan nanggagaling ang mga pinakamamahal ko mga Aris while watching our reading today. Okay po? Queen of Cups. The Knight of Cups. Yes, wow. Naghihintay ka talaga for this bountiful blessing from someone, no? Parang your heart is anticipating na sa'yo ibibigay yung certain offer. Narinig ko para naghihintay ka ng tawag from something. Kaya nakita ko talaga yung good news here. Either you want to be included or approved for something. Kaya naghihintay ka na dumating na yung magandang balita na sinasabi na sa'yo na yung hinahangad mo ay nandito na. And very, very clear for these two cards. Ramdam ko yung manifestations mo. Yung pagnanais mo na sana sa akin ibigay, sana makuha ko yung matamis na oo or makuha ko yung magandang sagot sa pinaghihirapan ko kasi you're dedicating your whole life, money, expertise, and love para makuha lang tong bagay na ito. So, kitang-kita ko yung dedikasyon mo and congrats, it will be given to you. Okay? What you need this time is to relax in the area of what you need with a Three of Cups. You need to relax and you need to, I don't know why, parang sabi na yung spirit guides, Aris, now is the right time for you na mag-celebrate ka na. I don't know why, yun ang narinig ko, mag-celebrate ka na because the answer will be yes, makukuha mo yung sagot na hinahangad mo at pabor sa'yo yung outcome. That's what I'm hearing. So, you need to celebrate something in your life eh. Napakaganda kasi Three of Cups, paggawa mo Six of Cups, ibig sabihin talagang nalagpasan mo yung madilim o mahirap na parte ng inaasikaso mo and you are celebrating and talagang nagpa-party ka because you have achieved the good outcome palagpas doon sa mabigat na problema or mabigat na pinagdaanan. So, sabi dito, you will need to celebrate this time, gather your friends, gather your family, and relax. No? Kasi nanggaling ka na sa mabigat, talaga namang celebratory na yung kasunod. So, congrats po, okay? Clarify natin to. I don't know why, narinig ko may announcement kang hihintayin eh. Parang, narinig ko talaga may magandang balitang paparating na ikakatuwa mo. And you are harvesting this good news dahil pinaghirapan mo yung prosesong yan. Okay? Three of Cups, the Nine of Wands. Yes, pinaghirapan mo yung endeavor na yan. Ito talaga yun, Nine of Wands. Yung pinaghirapan mo na hindi mo sinukuan, na kahit na
puyat na hirap ka na, halos sumuko ka at bumigay ka na sa bagay na ito. Pero here, sabi, kapag daw hindi ka sumuko at talagang lumaban ka pa rin sa pangarap na yan, sa gusto mo na yan, mag-celebrate ka soon. So, congrats po. It will be a great, great outcome. It will be in favor of you. Kaya laban pa ha, sugod pa daw kasi malapit mo na makamit yung tagumpay at celebratory feeling sa bagay na yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Pentacles. Yes, this time around, kitang-kita ko yung dedikasyon mo na payabungin yung inaalagaan mong source of your income. Kung ikaw ay nagkatrabaho abroad or merong sariling negosyo or merong trabahong talagang solido at permanente, kitang-kita ko yung seryosong aura mo na siguraduhin na yayabong ang iyong kaperahan. Kaya naghahanap ka ng mga paraan. Sabi mo, hindi ako pwedeng ma-stuck, hindi ako pwedeng matenga dito, hindi pwedeng manatili dito yung conflict or problema. Kailangan makahanap ka ng solusyon, parang ganyan. So, I'm really feeling the energy from you, Aries, na talagang palaban ka and you're doing everything that you can para lumago ang pera na ito. Some of you nag-iipon para makabayad ng utang, makapagpundar ng bahay, or makapag-solo na ang buong pamilya. O kaya narinig ko some of you ay talagang kayod ng kayod pa sa trabaho kasi may pinapaaral pang anak or may naipangako ka na gustong bilhin. Kaya wala kang sinasayang na oras. You want this to happen and you're trusting yourself na makahanap ako ng solusyon para magkaroon ako ng sagot na pera pambayad sa mga ito or pang-suporta sa mga ito. And ramdam ko yung non-stop work, non-stop action, non-stop grind para lamang matumbok mo tong desired at talagang standard na sinaset mong financial needs mo sa buhay. And very, very saludo ako sa iyo, Aris. Napakasipag mo, napaka-dedicated mo. I don't know why nakita ko single mother or OFW na talaga nagkasakripisyo. Bayan, naiiyak ako. Oh my God. Talaga nagkasakripisyo ka just to give your family or their future the best way you can, di ba? So, congrats po. Nakita ko rito hindi ka mawawalan. Hanggat ikaw ay lumalaban at talaga namang hindi sumusuko sa mga bagay na alam mong kaya mong gawin for the future, it will be for you, okay? Ano ba yan? Naiyak ako sa'yo, Aris. The Queen of Pentacles being clarified by the Ace of Wands. Yes, malinaw sa isip mo eh. Klaro sa isip mo kung ano yung mga mahalaga, kung para saan yung pinaghihirapan mo, at kung para saan yung kayod mo sa pera na ito. Lahat ng paraan iniisip mo at hindi ka nahihiya pag kailangan gawin to, pag kailangan makiusap dyan, pag kailangan dumiskarte sa gilid o kaya mangutang muna sa gantong tao, nilalaksan mo yung loob mo, sabi mo, I need to be confident in my plans kasi hindi ko lang naman to ginagawa for myself but also for my family. Maraming umaasa sa'yo, maraming mga nakadepende sa'yo. Ano ba yan? Naiiyak ako sa'yo, Aris. Kaya lahat ginagawa mo. So this is really a tribute para sa lahat po sa inyo na kumakayod, lumalaban para lumaki ang pagkakakitaan at talaga namang napaka-go-getter mo. You're doing your best to make your life better, which is very, very good. Saludo po ako sa inyo. In the area of your near future, meron po kayong 6 of Cups. Antabayanan mo, Aries, after watching this video. For the next 6 days, 6 weeks, or 6 months, malalagpasan mo na yung mabigat na aspeto ng problema mo ngayon. Kung meron kang dinadanas ngayon, Aries, na problema, maliit man yan o malaki, makakaasa ka, matatapos na rin yan. Because 6 of Cups is really triumph over obstacle. Talagang malalagpasan mo, may detour na, meron ng shift sa iyong energy this time. Kung mabigat, kung mahirap, may darating sa iyong magandang pagbabago or magandang balita na magtatapos sa pinagdaanan mong mabigat. At nakita ko rito security, no? So secured na yung moving forward mo and you are now having this parang paghinga ng maluwag kasi okay na siya. Parang ganyan. So congrats po.
Okay, so ngayon pa lang dapat mina-manifest mo na yan. Iniisip ko na, yes, panalo ako, yes. With the Three of Cups, approve lahat, solve lahat, nalagpasan ko na yung bigat. I'm winning, no? Parang ganyan. So manifest mo yan. Six of Cups, the Temperance card. Yes, yes, yes. Dahil hindi mo sinukuan, dahil chinaga mo daw, dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na daanan yung proseso, hindi ka natakot. Yes, may takot siguro kaunti, may pangamba, pero you went through it. At nilagpasan mo yung mahirap na parte. At eto ka, payapa na ang buhay with a Temperance card. You are protected by Archangel Michael here, giving you the assurance na everything will be fine. So, i-comment mo sa baba, thank you Archangel Michael, I'm safe, I'm protected, everything is fine. Because nandito siya, ginagabayan ka sa proseso mo ng palagpas sa mga bigat at hirap. Narinig ko rin dito para sa ibang Aries ha, very very specific. Parang merong pagbabate or pag-aayos with someone, nakita ko rito. Kung meron ka mga nakaaway o nakatampuhan or medyo may misunderstanding, in the next few days, few weeks, kita ko yung pag-aayos at okay na ulit yung relasyon mo sa taong ito. So congrats po, okay? In the area of what your challenge for the week, you have divine juggling, master different aspects of yourself, both light and dark, progress inner harmony. Sabi dito, panahon na para tanggapin mo yung mga positibo at mga negatibong aspeto ng buhay mo. Parehong yan ang bumubuo sa pagkatao mo. Kaya kung tanggap mo yung mga positibo at pinagmamalaki mo yan, dapat tanggap mo rin yung mga negatibo kasi parte rin siya ng pagkatao mo. At marami kang maaaring matutunan sa mga negatibong yan. Yung mga kabulukan mo, mga mali mong ginagawa, mga kinakahiya mong parte ng sarili mo, okay lang yan. And tanggapin mo yan so that it will not be used against you somewhere along the way, okay? You have feather omens, even the sweetest bird harbors fierce intentions, self-deceit, illusion, and secret. Ang sabi dito, basagin mo daw yung mga ilusyon, and then lagi ka daw kumatig sa katotohanan, sa realidad ng buhay mo, para alam mo yung konkretong hakbang sa mga dapat mong gawin. Kasi kung nabubulagan ka sa ilusyon, kahit anong hakbang mo, magiging mali. Kasi hindi mo nakikita yung katotohanan ng buhay. Parang ganyan. So, for example, ito lang ang pera mo, pero gastos ka ng gastos. So, kahit anong gawin mo, lahi ka mag-fall short. Kasi hindi mo hinaharap yung truth na, huy, ito lang pera natin, ito lang dapat nating pagagastosan. So, dapat you live in the confines of your means, di ba? Kung ano lang yung kayang panggastos, yun lang dapat gastusan para hindi ka kakaroon ng komplikasyon in your financial needs. Parang ganun. So, basagin mo daw lahat ng ilusyon para maharap mo yung mga truth sa life mo. In your challenge, you have the Two of Swords. Si Two of Swords, sinasabi na yung spirit guides na buksan mo daw ang mata mo sa mga bagay na dapat mong pagdesisyonan. Narinig ko na umiiwas ka daw sa mga dapat harapin at lagi ka doon naghahanap na excuse. Sabi mo, ay okay na yan, next time na lang. Ay, saka na may ginagawa pa ako. Ay, saglit lang, mamaya na lang. So, parati kang umiiwas sa mga bagay na dapat mo nang harapin. Narinig ko dito, nakabinbin yung isang desisyon about something in your life. Kung ano man po yan, hindi kita minamadali, hindi kita inuutusan na mag-decide na agad-agad. Pero your spirit guides are actually convincing you, Aries, na upuan na, pag-usapan. Kahit wala ka pang desisyon, ang importante, hinaharap mo yung problema para mag-come up ka na on the decision on your right timing. Pero this time around, buksan mo na yung isip at puso mo, no? Huwag mo nang katakutan yung dapat harapin. Huwag mo nang iwasan yung issue. You need to really face it so that alam mo yung mga dapat mong ihanda pagdating sa pagpasok sa bagay na yan. Okay? The Two of Swords. The King of Cups, yes. Sabi dito, kailangan daw talaga na heart-to-heart talk, no? This King of Cups, maaring pinagkakatiwalaan mong tao ito. Baka lola mo, tita mo, tatay mo, or best friend. Someone in your life na talaga namang you value their opinion, you value their voice, at talagang alam mong panatagkap kapag kausap ito. So, talk to this person kasi siya yung magbibigay sa iyo ng enlightenment. Here, with the hangman, talagang maliliwanagan ka na tungkol sa isang desisyon na nahihirapan kang timbangin. So, siya yung magbibigay sa iyo ng
no holds barred but also no judgment payo na tatanggapin mo at dito luluwag ang damdamin mo at makikita mo na yung tamang hakbang moving forward. So ngayon, payo sa'yo na yung Spirit Guide Aris, kalmahan mo lang ang puso mo ha, huwag laging galit or umiiwas. Make sure na kinokontrol mo emosyon mo para maisip mo yung tamang paraan. Okay? In your fortune, you have choosing your path, all is possible. So, walang imposible para sa'yo. Huwag mo limitahan ng mundo mo, kaya mong abutin ang mga gusto mo, okay? You have grace your gratitude. Through gratitude, joy expands. So, sabi dito, dapat daw lahat ng bagay sa buhay mo ay pinagpapasalamat mo, no? Para ma-appreciate mo yung mga maliliit o malalaking binibigay sa iyo ni God so that the universe will really feel how grateful you are sa mga bagay na binibigay niya para maging magnet ito sa mga paparating pang bago for your life. Para ma-manifest mo na yung gusto mo. Kasi marirealize the universe, ay, magaling si Aris, pinapahalagahan yung binibigay ko, maliit man o malaki. Parang ganyan, okay? So, celebrate, be happy, and, you know, pahalagahan mo yung meron ka. Okay? In your fortune, meron po kayong 7 of Wands. Kitang-kita ko rito this week kung ano man yung mga bagay na gusto mong panindigan, mga desisyon na gusto mong i-take to defend yourself. Kitang-kita ko rito, you will prove to everybody na tama ka. Kitang-kita ko yan dito. That kung kahit solo ka man sa desisyon na yan, kahit panindigan mo yan mag-isa ka lang, parang this week, unti-unti mo makikita, yes, tama ang desisyon ko. Ako yung nagwagi, ako yung nasa tamang corner ng issue na to, no? So, kung meron man po kayo mga issue sa pamilya or sa trabaho, may conflict man or drama, may mga chismis-chismis, narinig ko, you're gonna be able to defend yourself. Mapapatunayan mo ang sarili mo na tama ka, totoo ka, that nasa panig mo ang katotohanan, parang ganyan. So, congrats po. But for others, nakita ko rito, I don't know why, biglang pumasok yung ikaw ang napili. Sa'yo binigay. Sa dami ng mga taong nag-aagawan sa bagay na yan, parang ikaw yung chosen one eh. Sa'yo pinagkaloob dahil magaling ka. So parang ang challenge sa'yo this time is to do your best to continually prove to them na talaga namang ikaw talaga ang deserving ng blessing na ipagkakaloob sa'yo this time. So congrats po. Kitang-kita ko dito yung sa'yo binigay eh. Sa'yo inabot eh. Parang ganyan eh. So, narinig ko time mo na to, Aris. Time mo na to really get it. Especially here, in what you want, the Knight of Cups, naghihintay ka ng offer or blessing or confirmation. And ito yun. Ibibigay sa'yo. Kaya, panahon na para tumayo ka at patunayan mo sa kanila na deserving ka talaga. Okay? The 7 of Wands. The Page of Pentacles. Yes. Napakaganda. Makukuha mo talaga yung bagay na hinihiling mo. And in order for you, para ma-defend ito, pag-aralan mo daw Aris, pag-aralan mo siya, gawin mo ang lahat para matumbok mo at mapag-aralan mo yung isang bagay so that kung ano man ang aberyang mangyari, alam mo yung gagawin mong pantapal. And nobody can take away this beautiful blessing sa'yo. Kasi ikaw talaga yung uri ng tao na you will dedicate everything that you can para itong blessing na nayayakapin mo ay ma-extract mo at makuha mo yung matamis na bunga niya. Napakaganda yan para sa'yo. So, do your best ha. So, Aris, like mo tong video na to activate this winning energy sa buhay mo this time. Like. Okay? In your divine messages, meron po kayong balance, spirituality, and practicality. Yes. Napakadaling intindihin ito. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal. Dapat daw sinasamahan mo ito ng practical na action para matupad. Okay? Now, the message, bring love into the situation. Yes. Sabi dito, kung talagang importante sa yung isang bagay, mahalin mo. Ilaan mo yung puso mo, ilaan mo yung pagmamahal mo, yung abilidad mo, lahat-lahat, no? So that you will get the approval, the good result, the matamis na oo, no? Lahat naman ng pinaghihirapan, nakakaroon niya ng matamis na bunga. So, just do your best. Everything will follow para sa'yo. In your divine messages, meron po kayong 7 of Swords. Sabi na yung spirit guides, ramdam niya na minsan wala kang tiwala sa iba. Kasi para meron ka ng trust issues and ayaw mo masira o mapurnada yung inaasikaso mo. Kaya kadalasan, ikaw ang gumagawa mag-isa. Umaalis ka, nag-escape ka, sabi mo, ako na nga gagawa niyan kasi di mo sila maasahan, di ba? No?
So nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, if you want to really remove the delay sa buhay mo at magdire-diretso yung inaasikaso mo, kailangan mo daw maghanap ng mga makabagong paraan, makabagong diskarte, so that this time around, magbago yung kwento nung inaasikaso mo. Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, paulit-ulit, ang daming mali, ang daming aberya, pero dahil makakaisip ka ng bagong paraan, sabi na yung spirit guides, this time around, okay na siya. Magiging maganda na yung andar. Kasi nakahanap ka na ng bagay na babasag doon sa maling pattern. Okay? Seven of Swords. The Six of Pentacles. Yes, yes, yes. It's all about you putting in the effort, no? Kapag binigay mo talaga yung makakaya mo, mga bagong atake, bagong abilidad, dedikasyon, talagang babalik sa'yo. You will receive the good outcome sa mga dedikasyon mo sa bagay na ito. Nakita ko dapat daw, Aries, hands-on ka, no? At talagang punong abala ka so that you will reap the good harvest from this endeavor. So congrats po para sa inyo. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have June. Oh, Aries, meron po ba kayong kakilala, kapatid, kamag-anak, o magulang, o kaya kaibigan na may special occasion sa June? Kasi kung meron, halimbawa, birthday niya, anniversary, kung meron, ibig sabihin, itong reading na to, para sa iyo talaga to. Pero kung wala naman, ibig sabihin po, meron po kayong milestone sa buwan ng June. Now, the message of Barrel, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money, or goals. Yes, talagang may hinahanap ang puso mo eh. Sabi mo, gusto ko makuha to and you want this offer or this opportunity to come, whether pag-ibig man yan o trabaho o pera, huwag ka mag-alala, paparating na yan sa buhay mo, okay? Kung ano man yung pinag-darasal mo na gusto mong makamit yung trophy or award or reward or goal, no? Congrats po. You have younger woman, dealings or relationship with a younger woman. Meron daw nakababatang babae, either anak mo, pamangkin mo, or kapatid mo, or co-worker mo na medyo bata sa yung babae. May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have dragon, beware of self-delusion. Yes, dapat talaga nakabase sa realidad yung mga hakbang mo at basagin mo lahat ng ilusyon para alam mo yung tamang gagawin. Okay? Ang outcome ni Aries for November 17 to 23, the Page of Cups. Yes. Page of Cups all about you giving your whole heart, emotions, ability sa isang bagay. Sabi rito, kung talagang gusto mong magkaroon ng magandang bunga ang isang bagay, dapat daw handa ka maglaan ng iyong sarili para makuha ito. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng paandap-andap, kailangan talaga dedicated so that makarating sa'yo yung magandang bunga. Tinan mo siya, nakatingin si Paige doon sa cup at pinapanalangin niya, sana magkaroon ng isda, sana magkaroon ng isda, biglang boom, lumabas, di ba? So parang ganoon din sa'yo. Kung meron ka ninanais, sabi na yung spirit guides, dapat daw nakatuon ka talaga doon at ina-anticipate mo na maganda ang bunga. Parte yan ng manifestation mo, okay? Page of Cups, narinig ko din sa ma-view, magkakaroon ng unexpected news coming in with the Page of Cups. Magugulat ka sa paparating na balita, ma-overwhelm ka, pero ito ay isang bagay na talagang i-celebrate mo. Baka ito na yung matamis na bunga na hinihintay mo about something. So congrats po. Page of Cups, the Death card and Rebirth. Yes, this will change your life. Something that you've been waiting for is ending. Parang patapos na yung paghihintay, patapos na yung kayod mo sa isang bagay at magsisimula ka na sa bagong aspeto nito. So ngayon, kung kailangan baguhin, kailangan i-recharge, kailangan i-retrofit yung mga bagay-bagay, go push so that you're gonna enter a new slate, kumbaga. Pero sabi na yung spirit guides talaga namang may paparating na balita na ikakatuwa mo. It will change something in your life this time. So congrats po. So Aries, ito po ang inyong November 17 to 23. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.